So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan ito. So, tulad nga na sinabi ko nga kanina, no? Noong June 30 po, kahapon, June 30. So, sakto pala, no, June 30. So, ito pala yung pangalawang taon po ni PBBM pala bilang presidente, no? O, tama, June 30. So, noong June 30, mga kababayan, kahapon, so, naglunsad nga po ng mga maisog rally. Okay. Kung saan nila gusto at kung saan pwede, nag-conduct sila ng maisog rally. 'Di ba? Tulad ng sinabi ko kanina, sa Tacloban, sa Quezon City, sa Butuan City, sa Davao City, 'di ba? Sa Cagayan de Oro. So, nag-conduct sila ng maisog rally. Okay. So, ngayon, nagsalita itong si Trixie. At mga kababayan, sobrang fake news po ni Zoraida dito. 'Di ba? Pakita ko sa inyo, no, kung gaano po kaloko-loko itong si Trixie Cruz Angeles. Tandaan niyo mga kababayan, naging amo ko 'yan. Si Trixie, naging amo ko 'yan. Oo. Nung ito ko kwento ko lang, no. Nung pagkatapos po ng eleksyon, malamang alam niyo naman na 'to eh. Nung pagkatapos po ng eleksyon, 'di ba? Itong si Trixie Cruz Angeles, tsaka si Vic Rodriguez po, 'di ba, lumapit sa mga vlogger. Tapos ang gusto nila, papasukin yung mga vlogger sa Malacanang. So yun, kaya nga nabuo yung UVIP. 'Di ba? Kami nila coach, 'di ba? Isang malaki pagkakamali nga ata yung grupo na yun. So yun, so nabuo nga po yung grupo na yun. 'Di ba? So, yung grupo po na yun mga kababayan, si Trixie Cruz Angeles po, yung may pasimuno niyan. Alam ko yan mga kababayan kasi member ako noon. Andun ako. Di ba? So ngayon, hindi nyo pwede sabihin sa akin na hindi totoo yan kasi hindi pwede yun kasi totoo yun kasi nagkaroon po talaga ng UVIP. Okay. So si Trixie po yun. And then mga kababayan, di ba? Ako naniniwala ako, no, na kaya nag-leak yung resume ko. Naniniwala ako na ang nag-leak nun si Trixie. Naniniwala ako doon. Si Trixie nag-leak nun. Alam nga namang i-leak ng PCO ngayon yan. Yung pwede lang talaga mag-leak niyan kung sino yung pinasahan namin. So, sino ba pinasahan namin ng resume? Tauhan ni Vic Rodriguez. Tauhan ni Trixie. Di ba? So, ngayon, sa kabila nga po ng lahat ng kababayan, di ba na, si Trixie nga po ay naging cabinet na secretary ng PCO. Ngayon po, bitter na. At ngayon mga kababayan, nagkakalat po siya ngayon ng fake news. Pakita ko sa inyo kung ano kung anong kalokohan ng pinagsasabi ni Trixie dito, no. At napakaano nito eh. Napakadaling i-debunk nito eh. Okay, panoorin natin 'to, sige. Teka muna, anong gagawin natin pag gutom tayo? Tatahimik tayo? Yun ba yung ibig sabihin nito? Hindi, ganito. Anong gagawin natin pag gutom tayo? Ang gawin ninyo, magtrabaho kayo, dumiskarte kayo. Ayun lang yun. Kung namamatay kayo sa gutom, ibig sabihin nun, patay gutom kayo, wala kayong trabaho, mga tamad kayo. Ganun lang yun eh. Hindi nyo pwedeng sabihin na walang trabaho sa Pilipinas. Mga kababayan, may kakilala po ako. Hindi po nakapagtapos ng elementary, pero nabuhay niya po yung pamilya niya. Napagtapos ng pag-aaral yung mga anak, nakakapagbayad ng kuryente, nakakain 3 beses isang araw, hindi nakapag-aaral ng elementary yun. Ang daming ganon. So, kung gutom kayo, di ba? Dumiskarte kayo. Baka na naman siguro, kulang kayo sa diskarte. Isa pa yan, tama nga, Ma'am Lori Mamawag. Di ba? PWD nga nagtatrabaho eh. Kaya kung gutom kayo, magtrabaho kayo. Bakit palaging gutom sinasabi ninyo? Hindi nga. So sabi ni Kuya Inaro, no, bagong channel ni Kuya Inaro to eh. Takero Miyamoto, noong 2016 suspende ang magaling na lawyer for 3 years, di ba? Sa paglabag of alam ko to, ito ata yung sa annulment case ata to, no. Okay. Sige, continue natin. Teka muna, anong gagawin natin pag gutom tayo? Tatahimik tayo? Yun ba yung ibig sabihin nito?
Diba? Yes. Pag mahal ang presyo ng pagkain, ng tubig, ng kuryente, transportation, pag kulang ang trabaho, pag hindi nila tayo pinapansin, pag nag-hire sila ng trolls para tumahimik tayo, anong gagawin natin? Magpuprotesta, mag-iingay. Okay, ngayon ito binabanggit niya dito yung trolls. Okay. Alam po ng mga Duterte yung trolls kasi paggawain po nila yan. Mga kababayan, tingnan niyo kung gaano kawalang iya itong pangit na to, no? Di ba, pangit ka na nga, sinungaling ka pa. Di ba, hindi sa pamimersonal, no? Sinungaling ka talaga. Oh, mga kababayan, ito. Kung meron man troll sa PBBM administration, malalaman ko po 'yon. Malalaman ko po 'yon. At mga kababayan, sa dami pong vlogger, na sumusuporta kay PBBM, malabo pong walang mag-leak niyan na meron talagang trolls. At kung totoong meron trolls, ipakita ninyo kung sino. Actually, kung trolls na naman yung pag-uusapan, yung bayaran trolls, kayo yun eh. Kayo na nga umamin na bayaran kayo eh. Oh, si Banat Bay, yung mga banateros, oh, ito yung mga bayaran na trolls. Kasi mga kababayan, binabayaran po sila ng SMNI. Oh, kapag kayo po ay binabayaran para magsalita, troll din po kayo nun. Yun nga lang kilala kayo, di ba? So, sino bang troll na sinasabi ni Trixie? Continue pa natin continue lang natin, sige. Karapatan natin magsalita. Karapatan natin sa saligang batas. Alam nyo ba yung pag-hire ng trolls ay pinipigilan nila yung karapatan natin na yon? Pinipigilan daw. Bobo! Pinipigilan ni salita nga kayo ng salita. So mga kababayan ito. Okay. Pakita ko sa inyo, no? Oh. Ito, may pag-aaral po sa Oxford. Oh. Duterte camp spent $200,000 for troll army. Oxford study finds. Ayan Oh. Lumabas yung balita 2017. 'Di ba? 1 taon na naging presidente si Digong. Ngayon mga kababayan, 2 taon na pong presidente si PBBM, wala pa pong lumalabas na meron troll farm. Oh, ayan ang hirap sa iyo, Trixie. Gawa ninyo noong panahon ni Digong, binibintang ninyo sa iba. Ayan ito pakita ko sa inyo basahin natin, kumpletuhin natin yung article. Troll farm, kayo nga yung troll eh. Oh. Sabi dito Manila University of Oxford study found that $200,000, around 10 million pesos, was spent to hire trolls who would spread propaganda for President Rodrigo Duterte and target his opposition. So mga kababayan, naalala nyo ba nung panahon ni Digong? Subukan nyo mag-post sa Facebook nung panahon ni Digong. Kukuyugin po kayo ng mga troll. Subukan nyo mag-comment ng negative sa Facebook, sa Twitter, or kahit sa YouTube. Subukan nyo mag-comment ng negative sa panahon ni Digong. Lulusubin po kayo ng trolls. Totoo yun. Ngayon ba, nangyayari ba ngayon yon? Di ba? Hindi. Di ba? Ngayon, itong mga gagong DDS na to, kahit sabihin nilang bangag ang presidente, wala pong trolls na lumulusob sa kanila. Merong lumulusob sa kanila, tayo. Totoong tao. Yan. Si Ma'am Joanna, si Patrick Lopez, si Sharon Landero. O di ba si Brad Jeromsky. Tayo pag hindi tayo makatiis. Tayo yung kumakalaban sa mga DDS. Ngayon hindi na po nangyayari ngayon yun. Ako nasubukan ko yan nung panahon ni Digong. Nasa abroad ako nun nung binatikos ko yung war on drugs ni Digong na bakit puro mahihirap yung yung pinapapatay ni Digong nun. Oh. Nilusap ako ng trolls. Ngayon ba nangyayari ngayon yun? Hindi. Oh, so ito pala yun, 10 milyon. Oh. Isipin nyo reklamo ni Trixie, gawa nila dati. Oh. Tapos, ito pa, continue natin. Oh. The study titled Troops, Trolls, and Troublemakers, a Global Inventory of Organized Social Media Manipulation. Okay?
look at how political parties and candidates across 28 countries deploy cyber troops who use variety of strategies, tools, and techniques to shape public opinion. Okay. Pag may trolls nga kasi mga kababayan, kaya talaga nitong hulmahin yung public opinion. Siyempre mga kababayan, kunwari kayo, alam nyo na pala na lulusubin kayo ng trolls, magko-comment pa ba kayo? Siyempre hindi na, di ba? Oh. Tapos, so ito yung mga bansa, no? So ito mga kababayan, di ba? And then, sabi pa dito, continue pa natin. The study said that Duterte team of 400 to 500 troops post nationalistic and pro-government comments and interact with the dissenters through harassment and individual targeting membership in cyber troops teams in the Philippines is liminal but with some coordination. Ito mga kababayan, no, tingnan niyo kung gaano kawalang yaya yung mga DDS, no. Ito totoo to eh. Nung panahon ni Digong, magko-comment kayo. 'Di ba? Kunwari merong balita tungkol sa war on drugs. 'Di ba? Comment kayo, ay bakit naman puro mahirap ang mga namatay? May magko-comment diyan. Lulusubin kayo niyan. O press one nga sa mga naka-experience noon nung panahon ni Digong. Pagkatapos, ang sagot lagi sa inyo, adik ka kasi, kaya ayaw mo ng tokhang. Siyempre makipagsagutan ka. Ngayon, ang gagawin nila ngayon mga kababayan, hahalongkatin nila yung Facebook mo, di ba? Kukunin yung picture ng anak mo, ng asawa mo, ng nanay, ng tatay mo, ipopost sa Facebook. O Brad Joromsky, o di ba? O marami nag-press one eh. Gawain po ng DDS yun mga kababayan. Gawain po ng troll yun. Isipin mo national ano tayo eh. Karapatan natin magsalita eh. O babatikos ka kay Digong nun. Mamaya makikipag-away ka na. Maya-maya, yung picture ng anak mo nakapost na. O Trixie, nangyari sa inyo to ah. Suraida, nangyari sa inyo to, di ba? Panahon nyo nangyari yan eh. Ayan, ang dami nagpapatunay may mga nag-press one, no? O. Tapos ngayon, yung bintang mo, gawa nyo pala dati. Sipin nyo yan, di ba? Katangahan ni Trixie eh. Hindi lang yan. It's getting worse. So sabi pa dito, no? Okay na yan. At least you get the point, no? Fake accounts, ito yung malupit. Fake accounts which in many cases are bits of code designed to mimic human users were also found to have been deployed in the Philippines. These were often used to flood social media networks with spam and fake news. Propaganda made to seem like legitimate news articles and inflate the numbers of likes, shares, and retweets. No? At ang malupit mga kababayan ng panahon ni Digong, ang dami pong mga DDS na YouTube channel nun. Nalala ko pa yun eh. 'Di ba? Yung sigaw ng DDS, 'di ba? Yung basta madami yan eh. Madaming mga DDS YouTube channel eh. At ang mga post mga kababayan, propaganda pabor kay Digong. 'Di ba? Oh. Sa mga pinklawan ako nakaranas ng ganun. O sige, continue natin ha. Sabi ni Trixie dito, continue. Ng mga trolls nila ay patahimikin kami. Patahimikin kayo. Patahimikin lahat ng gustong magsalita lang para ipaalam sa gobyerno yung kanilang hinanaing. Ano gagawin natin? Gusto nila tahimik tayo? Grabe yung gastos ng pera ng gobyerno. Ito malupit to. Sige, panoorin niyo to. Diba? 500 billion para sa ayuda. Sabi ni Secretary Francisco Chu Laurel, para maayos yung supply and logistics system sa agrikultura, para magmura ang pagkain, ang kailangan lang 2 billion pesos. Mauumpisahan yung paggawa ng mga imbakan ng bigas. Okay, yan. Okay. Sige, ito. Okay. So ngayon, ang reklamo ni Trixie ngayon, yung ayuda daw po ay gumagastos daw po ng 500 billion pesos. Okay. So, and then, ang pinakasolusyon lang naman daw po pala ay gumastos lang naman ng 2 billion pesos. Sabi po daw po ito ni Secretary Laurel Chu para po masolusyonan yung problema natin sa problema
problema natin sa presyo ng bigas or ng agri-supply. 2 billion pesos daw po yun. So ngayon mga kababayan, hindi po ako naniwala. Hinanap ko po sa balita kung kailan sinabi ni Secretary Chu Laurel yung statement na yon. Ayan po ang hirap mga kababayan eh. Salita ng salita, walang pinapakitang ebidensya. So mga ka-streetwise, lahat po ng balita, kung marunong lang po tayo mag-type sa Google, makikita po natin yan. I-recommend po ng Google yan. Wala po akong nakitang ganong klaseng balita. Ito pakita ko sa inyo, no? Ito yun eh. Oh. Inanap ko yan eh. Oh. Francisco Chu Laurel 2 billion, di ba? Ayan yan. Inanap po yan. At mga kababayan, wala po akong nakitang ganong klaseng statement. Wala. Oh. Wala akong nakitang ganyang statement. Wala akong nakitang 2 billion pesos, Trixie. Oh, pakita mo yung source mo kung kailan sinabi yon. Kayo ba mayroon ba kayo narinig na balita na ganon? 'Di ba? Ako wala. So kung nung wala akong nakita, naghanap po ako sa Google. Wala rin po ako nakita. So gawa-gawa lang po ni Zoraida yon. At mga kababayan, yung nireklamo ni Trixie na 500 billion na ayuda. So ang reklamo niya kasi ayuda eh. So mga kababayan, yung ayuda po na yan, di ba? Ang nagpatupad po niya si Digong. Si Digong. Nagsimula po yan kay Pinoy na pinalawig pa ni Digong. Ngayon, kung meron kayong problema sa pagbibigay ng ayuda, bakit hindi kayo nagreklamo nung ginawa ni Digong yan nung 2019? Oh, so ito assistance to individuals in crisis situation. Ito po yung ayuda. Di ba? Ito yun eh. Oh. So ito, pakita ko sa inyo, no? Nagsimula po yung AIX na yan nung panahon ni Pinoy. Di ba? To strengthen the implementation of AIX under a Preventive Services Program Memorandum Circular Number 2, Series of 2014. Di ba? So nagsimula po yan 2014. And then, nagkaroon pa ng ibang memorandum 2016. And then mga kababayan, kung kukontinue po natin yan, nagkaroon pa ng Circular Number 11. 2019 panahon ni Digong. Amendment to Memorandum Circular Number 11, Series of 2019, otherwise known as the Revised Guidelines on the implementations of the assistance to individuals in crisis situation, the Department of so blah blah, at least you get the point. So mga kababayan, bakit nagrereklamo itong si Zoraida dyan po sa ayuda na pinamimigay na nagsimula naman po ito nung panahon ni Pinoy, pinalawig ng panahon ni Digong. Ini-implement lang po yung circular number na ginawa ni Digong. So ba't ka nagagalit? 'Di ba? Ayaw niyo pala ng ayuda. Di sana binatikos niyo na si Digong 2019 pa lang. So mga kababayan, base po sa DPWH, base po sa DSWD, ito na po yung pinakahuling revision. Ang sunod dito wala na. Wala na. Nagagalit kayo sa ayuda, pero kay Digong naman nagsimula yan. So ngayon mga kababayan, ito pa yung point. Okay. Actually, ito ako hindi talaga ako fan ng ayuda eh. Alam niyo naman yan, hindi ako fan ng ayuda. Kasi yung ayuda nagagamit naman po talaga sa politika yan. Pero ang point dito mga kababayan, yung batas po na yan, di ba? Ni-revise po ni Digong yan 2019. Bakit hindi ka nagreklamo nung panahon na yon? At ngayon, continue natin sabi ni Trixie dito. Sige. Ang kailangan lang, 2 billion pesos. Mauumpisahan yung paggawa ng mga imbakan ng bigas para sa mga magsasaka. Magagawan o mauumpisahan yung paggawa ng cold storage para dun sa mga nagsasaka ng gulay at ibang mga prutas. 2 billion pesos lang. Pero hindi ito binigay ng Kongreso. Okay, tama, napakasinungaling, di ba? Napakasinungaling. Una sa lahat mga kababayan, wala po akong makitang 2 billion pesos na sinabi si Francisco Chu Laurel. Wala akong makita. Ang nakita ko po ito. Malamang ito yon.
Kasi ito yung unang na-recommend sa akin eh. 30% of vegetable wasted due to poor logistics. So ngayon mga kababayan, kung ito yung sinasabi ni Trixie, mga ka-streetwise, ang sabi kasi ni Trixie, no, 2 billion pesos lang daw po ang inihingi, pero hindi pa raw binigay. Ang tanong dito, kung ito yun ha, sinabi po ito ni Chu Laurel, ngayong taon lang, 2024. So wala pang budget ito. Gagawin pa lang po yung budget next month. Ano sinasabi mo hindi binigay? Sabi niya dito kasi hindi raw binigay eh. Oh. Gulay at ibang mga prutas. 2 billion pesos lang. Pero hindi ito binigay ng Kongreso. Oh, hindi daw binigay ng Kongreso. So ibig sabihin nun mga kababayan, GAA ito. General Appropriation Budget po ito. Oh. So yung kung Kongreso po nagbigay ng yung magbibigay dapat dito, meron po tayong budget hearing every year. Okay. Oh. So ngayon kung sinabi dito ni Chu Laurel nung ngayong taon lang, so ibig sabihin nito, ang budget nito ay next year pa. At bukod dito mga kababayan, 'di ba? Wala po akong nakita dito na 2 billion. Ang nakita ko dito 93 billion for the facilities. Ito yung sinasabi ni Trixie, di ba? Mga facilities daw po ng mga cold storage. Ito yun eh. Q said the government would need 93 billion to build post-harvest facilities in the next 3 years to save 10 billion 10.7 billion a year rice and corn wastage. Okay? So ngayon, sinungaling. Diba sinungaling? Yan yung sinasabi ko eh, pangit ka na nga, sinungaling ka pa. Diba? Hirap niyan. Walang kwentang tao to mga kababayan, diba? Pangit ka na nga, sinungaling ka pa. Oh. 2 billion pesos lang kailangan. O, diba? Sabi na, diba? 2 billion pesos parang napakaliit naman nun. Gawa-gawa lang ni Trixie yan eh. Isipin mo yan na nakakalat ka ng katangahan, ng fake news, diba? Sa buong mundo. Ito po yung gawain po ng troll. Nagreklamo ka ng troll, ikaw yung troll eh. Para magmura ang presyo ng pagkain. Pero naglaan sila ng 500 billion pesos para sa pamimigay nilang ayuda in aid of elections. Pangit ako. At bukod pa dyan, hindi lang yan in aid of elections, di ba? In aid of charter change. Bitter ang walang yan. Meron pa. Tinan nyo to ah. Alam nyo ba yung purpose ng biyahe ng Pangulo? Ang sabi niya, ako pa nagsabi kasi kalihim ako ng press dati, kaya siya bumabiyahe abroad kasi naghihikayat siya ng mga investors. 2 taon niya halos ginagamit yon. Ay, more than 1 year niya ginagamit yung excuse na yon. Okay? Sabi niya, para may mag-invest dito sa Pilipinas. Siya daw po yung salesman, punta sa ibang bansa, tapos maghihikayat siya ng mga magtatayo ng mga pabrika dito sa Pilipinas. Hanggang ngayon, anong taon na? 2024. Yung pangako, 2022. May isa, kahit isa lang, na pabrika na bago, na bunga ng mga pagbiyahe niya? Wala. Bobo! Okay, bobo no? Mga kababayan, pag sinabi mo kasing investment, hindi naman ibig sabihin ng pabrika lang. Bakit tayo maghanap ng pabrika lang? Diyos ko naman si Trixie naman, no? Walang bagong trabaho na bunga ng biyahe ng Pangulong ito. Okay? Siguro naman pwede na tayong maningil, ano? Okay? Ilang bilyon ang ginastos sa dami ng biyahe. Pero wala tayong nakikita na binunga ito. So, distab ba yung ginagawa natin? Hindi. Naniningil lang tayo. Okay, so sabi niya ngayon mga kababayan, wala daw. Kasi pag sinabi mong wala, ibig sabihin nun wala, zero. 'Di ba? Kasi mga kababayan, kasi ang hinahanap kasi ni Trixie, pabrika. Ito, pakita ko sa inyo, no? Okay.
So ngayon mga kababayan, no, actually nagpakita lang magpapakita lang tayo ng konti lang. Pero marami na 'to eh. Okay. Foreign pledges materialized into 14 billion investment DTI. Oh, galing sa DTI 'to ha. So ito nangyari to 2024. Oh, 14 billion investment. Oh, ito po yung bunga na pagpunta po ni PBBM sa ibang bansa. Actually kasi mga kababayan, mas lalong mapapalaki pa sana ito kung bukas po sana yung ekonomiya ng Pilipinas. Ang problema po kasi mga kababayan, 'di ba? Yung ekonomiya po ng Pilipinas limited po sa 40% sa foreign investor. Kaya ako naniniwala mga kababayan, 'di ba? Naniniwala ako sa charter change. Naniniwala ako doon. Kung pag-uusapan lang natin ay bubuksan lang yung ekonomiya ng Pilipinas, okay tayo doon. Pero syempre kung pag-uusapan naman po natin yung mga term extension, 'di ba? Yung pagdagdag ng mga senador, wag muna tayo doon. 'Di ba? Yung papalitan po natin yung for parliamentary, 'di ba? For federalism, saka na lang 'yon. Unahin muna natin yung ekonomiya ng Pilipinas. Kasi nga mga kababayan, yung charter change pa nga lang po sa ekonomiya, grabing madugong usapin na to. Paano pa kaya kung pag-uusapan pa natin yung baguhin po yung konstitusyon? So mas madugo po 'yon. So parang 'di ba? Parang para sa akin, step by step tayo sa pagbabago. So ngayon mga kababayan, kaya nga gusto nga po ng charter change eh. Kung bubuksan lang naman yung ekonomiya, okay lang 'yon. Oh. Actually hindi rin ako fan masyado ng ng charter change, no. Pero kung charter change regarding sa economy, okay tayo doon. Okay? So ngayon mga kababayan, sarado pa yung economy natin. Sarado pa yung ekonomiya natin. Pero yung mga investment trips po na nagkaroon po ng pledges po si PBBM, nagkaroon na po ng, 'di ba, na-execute na po, na materialize na nga po. At isa nga po dito, yung 14 billion po na to noong February 2024. Okay? So ayan po ay sa ito no. In a statement, the DTI said the actualized investment of December 2023 over 46 projects which span sectors such as manufacturing, information technology, and business process management, renewable energy, infrastructure, transport, and logistics, agriculture, and retail. Okay? So, hindi lang po sa factory. Bobo ka talaga, Trixie. Oh. Yan no, information technology, IT. Oh. Kasi mga kababayan, ganito yung Diyos ko naman, si Trixie naman, tatangat-tangan naman, no. Bakit kasi naghanap pa ng factory kaagad? Di ba? Kasi mga kababayan, yung mga pledges po na yan, pwede naman po yan for expansion ng mga business sa Pilipinas. Pwede naman ganun yun eh. Hindi factory kaagad eh. Oh. Tapos ito pa, no? Akala nyo yan lang, meron pa. Oh, ito pa, oh. Oh. Ito, 14.8 billion naman ito last year. Oh. Last year lang to, no? Oh, foreign investments materialized so far from Bongbong Marcos trips DTI. Kasi ang point dito mga kababayan, ang sabi ni Trixie, wala. Sabi niya, di ba, wala daw. Anong tawag mo dito? Sabi niya kasi wala eh. Oh. Ayan po kasi mga ito agree dito, no? Ayan kasi mahirap kasi mga kababayan. Kasi yung imahe po na pinapakita ni Trixie, abogada, matalino, 'di ba, professional. So ang dali lang po kasi mauto yung mga Pilipinong gutom. Yung mga Pilipinong gutom na 'di ba nawalan diskarte sa buhay. Ako mga kababayan, naniniwala naman ako na hindi naman naghihirap ang Pilipinas eh. Kasi kung naghihirap po ang Pilipinas, sana yung GDP natin bumababa. Yung GDP po ng Pilipinas tumataas po mga ka-streetwise. So ibig sabihin pag ang GDP po tumataas, 'di ba? May mga dagdag opportunities po sa Pilipinas. Ang kailangan lang po natin dito, hanapin, dumiskarte ng opportunities. Ang problema na nga kasi dito mga kababayan, minsan kasi sa mga kababayan nating mga tamad, sinusubo na nga yung ayuda, tamad pa rin. 'Di ba? So, ayan ang pinaka-main ng contention, yung wala pag napakitaan mo na kahit isa. Ayun nga, tama nga, 'di ba?
Ayan kasi ang hirap eh. Okay lang sana pag sinabi ni Trixie, konti, di ba? Konti, sayang yung ginastos, konti lang na implement, okay na yun eh. Di ba? Medyo magandang debate yun eh. Pero pag sinabi po ni Trixie na wala, ano to? Di ba? May mapakita ka lang na isa, finish na yung usapan. Actually, madami pa yan eh. Kasi sa pledges mga kababayan actually, hindi naman talaga ako masyadong believe din sa pledges eh. Pledges lang yan eh. Pero kapag na-actualize na yan, kapag na-materialize na yan, kapag na-execute na yan, ibang usapan na yon. O, ito pa malupit to. Marcos foreign trips generate 72 billion in investment already actualized. 72 billion in investment, 14 billion already actualized, di ba? So sa 72 billion po na pledges, yung 14 billion dito ay actualized na nga po. Di ba? So wala na, finish na kaagad yung usapan. Di ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Malamang agree diyan, agree. Ayan po siguro ang natutunan po nila sa kakapunta po sa China. Di ba? So yun mga kababayan, no? So thank you po mga Streetwise, no? So dyan po sa 500 po na nanonood, so hindi pa po nakakapag-like. Palag-talay po ng video po na to. At syempre dyan po sa Team Replay, sino nga po masabi nyo nga po dito sa pagsisinungaling po ni Trixie. Actually, ang dami niya dun eh. Ang dami niyang palpak po doon. Una, yung troll, di ba? Tapos yung kay Laurel Chu, tapos dito naman sa pledges. So, palpak po talaga. Yan o. So, pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. So, thank you mga kababayan. Maraming salamat sa inyo lahat. Kita na lang ulit tayo bukas. Okay? Salamat po. Thank you po. Salamat.